Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. TV host comedian na si Vice Ganda tila pinatatamaan at gustong pamukain di umano na kurakot ang Vice President Sara Duterte. Kaya comedian host Vice Ganda binanata ng taong bayan at gustong palayasin sa bansang Pilipinas. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga uploads. Tila nagsanib puwersa na di umano ang mga totoong kalaban ni Vice President Sara Duterte dahil tila may patama ang sikat na comedian host na si Vice Ganda dahil sa umano'y pabalik-balik nitong pasaring kay Vice President Sara Duterte at sa mismong programa pa nito di umano ginagawa kung saan live online. Dinadaan di umano sa katuwaan pero tila may pinatatamaan. Sa isang programa nito, may tinanong ito sa contestant at ang tanong, ikaw ba yung tipong manager? Kunyari sasabihin mo, ano lang, 8,000 lang pera. Pero talagang 10,000 yung binigay sa inyo para mas malaki yung sayo. Dagdag pa nito. Tapos pabiro nitong tinanong ang contestant, confidential din yung confidential din yung talent fee niya. Oo. Tapos maubos mo rin ng 11 days. Minsan rin itong sinabi, Diyos ko, nagpalakpakan yung boses mo. Parang korupsyon sa Pilipinas. Hindi namin gusto. Nasanay na lang kami. Tila nang iintriga di umano ang comedian host na si Vice Ganda. Hindi man ito diretsahang sinabi. Ngunit tila pinatatamaan nito si Vice President Sara Duterte. Lalo na't kilala itong supporters ng Pink Lawan noon sa panahon ng kampanyahan. At ito di umano ang paulit-ulit nilang pagbanat ng pangbabatikos kay Vice President Sara Duterte na inubos lang di umano ang confidential fund ng 11 days. Pero ang hindi nila alam, ang sandamakmak na mga proyekto ng Vice President Sara Duterte, mga satellite offices sa buong bansa, para makapagbigay ng serbisyo sa buong Pilipinas at mapigilan ang insurgency na nagpapahirap sa taong bayan. Matapos lumabas ang balitang ito ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan sa mundo ng social media. Ang labis na nadismaya at nagsabi na mas mabuting lumayas na lamang ang comedian host sa Pilipinas dahil puro likramo lang di umano ito. Wala namang sapat na batayan ang kanilang pinatatamaan. At ayon pa sa kanila, kung magsalita kayo para kayong perpekto, hindi naman sapat na batayan ang madali ang pagkaubos ng confidential fund. Ang alamin nyo kung saan ginamit ang pera at halaga ng insurgency at ang sandamakmak na satellite offices na ginawa ng VP Sara para proteksyonan ng bansa laban sa mga taong mapang-abuso sa kapwa. Mas mabuting lumayas ka na lang sa Pilipinas, Vice Ganda. Wala namang naidudulot na mabuti ang iyong ginagawa. Kung may reklamo ka, siguraduhin mong nasa tama ang iyong paratang dahil mas maraming tao ang naniniwala sa Vice President Sara Duterte. Hindi dahil sa salita, dahil sa gawa na nabibigay nito sa taong bayan. Dapat mag-file kayo ng kaso. Huwag yung puro kayo pasaring. Hindi kayo nakakatuwa. Alam naman namin kung sino yung pinatatamaan mo. Magpatawa ka na lang. Huwag ka nang sumali sa politika. Baka yan ang ikabagsak mo. Alalahanin mo, 32 milyon ang bumoto kay Inday Sara. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, pati po si Vice Ganda, bumibira na rin po. No? Tahimik pa rin po si Erich Sylvester Tulfo. Dito po sa mga bintang po sa kanya na nameke ng papeles. Aba, mukhang meron po siyang mukhang meron po siyang tinatawag nating idol pagdating po dyan, no, sa pagtahimik. Okay, pag-uusapan din po natin, ito po yung tungkol po dito sa mga katwiran
Kasi napapahiya po itong BBM Fans Club na hindi po invited, no? Si BBM. Ang dami pong kwento. Isa-isahin po natin yan. Nakesyo daw si Duterte. Alam nyo, huwag kayong gumawa ng kwento sa mga BBM Fans Club. Marunong pong mag-google yung mga tao, no? Hindi lang po mga vlogger ni Duterte yung marunong po na mag-research. Lahat na po ng tao ngayon na nakakanood ng YouTube, nakakanood ng Facebook, marunong magbukas ng computer, marunong pong mag-google yan. Kaya mahirap pong mambola ngayon, mahirap pong mambudol, lalo na po kung facts ang pag-uusapan. Tandaan nyo niloloko po tayo ng mga to. Harap-harapan nyo pong ginagago yung mga Pilipino. Panay mga tuloy-tuloy, no? Buhat po nung nagsimula itong si BBM na manungkulan, panay po pambubudol na. Pati ba naman yung imbitasyon, no? Pag-usapan na po natin, no? Para po manahimik na tong isang nagngangalang Barakuda. Ang pangalan niya Barakuda. na nag-aabang ng matitira sa TikTok. Okay. Pag-usapan na po natin ito pong mga issues of the day. Unahin na po natin si Vice Ganda. Yan unahin na kita Ito po, hindi po political animal si Vice Ganda, no? Pero kahit naman po paano, may talino po si Vice Ganda. Kung ikukumpara nyo lang kay Willie Revillame, di hamak pong mas matalino si Vice Ganda. Sa tingin ko lang. Ayun sa tingin ko lang. Thank you very much muna kay E. Bautista na nagbigay sa atin ng 490 Hong Kong dollars. Okay. At dahil po may kaunting talino to si Vice Ganda, hindi niya na po natiis. Kasi kitang-kita naman po no. Vice Ganda na to komedyante, aktor. No, may nasabi pa rin po dito po sa may nasabi na rin po tungkol po dito sa polisiya ni Pangulong Marcos. Particular itong pamimigay ng mga ayuda. No? Sabi po ni Vice Ganda, hindi po sapat na binibigyan natin sila ng tupad at akap. Kailangan yung magpagawa ng mga pasilidad sa ospital. Kasi alam nyo, hindi lang po sa mga mahihilig sa politika na expose tong ating gobyerno. Itong ating administrasyon. No? Lahat naman po siguro maiintindihan na yung pondo ng PhilHealth dapat po yung ginagamit para sa mga miyembro at para sa mga benepisyaryo ng mga miyembro, no? Pero lahat po ay nagulantang na pati po yung pera na ng PhilHealth. Ito po actually halo-halo lang. Hindi lang po mapuntuhan ni Vice Ganda na yung pinupunto niya ay wag naman po nating dalhin lahat sa pamimigay ng ayuda. Pati po pera ng PhilHealth. Napakasimple po. Mula po sa pangkaraniwang Pilipino, katulad ni Vice Ganda na walang ganong alam sa politika pero meron pong common sense. Di po ba? Hindi po sapat na mamigay ng tupad at akap. Ano sabi niya? Dapat magpagawa kayo ng pasilidad sa ospital. Gamitin ninyo yung pera ng PhilHealth para po sa makatulong sa ospital. Oh, di ba? Rekto. Dinaig ka pa ng common sense ni Vice Ganda. No? Napakasimple lang. Instead, na kinuha ninyo yung pondo ng PhilHealth, dapat inutusan nyo na lang yung DOH na gamitin yung pera na yan kung talagang sobra, questionable nga yung sobra Di ba? Yung bilyon-bilyon na kinuha nyo sa PhilHealth, dapat pasilidad na lang ng ospital. Ayon kay Vice Ganda. Nakakita nyo po. Minsan, kinakailangan lang natin common sense. Biruin nyo, kapos na kapos tayo sa mga pasilidad. Tanong nyo po, sa mga ospital ninyo, yung mga pangkaraniwang ospital, karamihan po sa probinsya. Probinsya na tawag natin. Karamihan po sa probinsya, alam po ninyo, kulang. Meron po sa bawat probinsya siguro, sa Kapitolyo, may ospital doon. Pero paano yung, malalaki po ang probinsya natin No? Karamihan po,
may isang public hospital lang na halos kompleto. Halos lang ha. Pero yung mga nasa munisipalidad, wala halos gamit yan. Kaya po karaniwan, pag malala po ang sakit, pupunta na yan sa Kapitolyo, dun sa may ospital na merong pasilidad. Napakasimple, no? Hindi po kinakailangan ng political genius ka. Hindi nga vlogger to si Vice Ganda eh. Kadalasan nga asar ako rito eh. Kasi hindi ko gusto yung kanyang patawa eh. Pero sa pagkakataong ito, no, napaka-practical. Kung may pera ang PhilHealth, yun yung gusto niyang sabihin eh. Huwag naman dalhin yan sa tupad at akap. Ipagpagawa na lang natin ang mga pasilidad ng ospital. Di ba? Simple-simple. Minsan sa mga simpleng bagay. Katulad po, maibida ko lang po yung pagsama ko dito sa tree planting ni Apollo Kibuloy. Pastor Apollo Kibuloy. Tingnan niyo po yan. Napakasimple. Problema natin lagi baha. Puti nag-tree planting sa buong Kapuluan. Wala po nag-iisip na tree planting. Yung totoong tree planting ha. Hindi po yung pa-picture lang ha. O, yan po yun. Yan po yun sa probinsya. Okay, punta na po tayo rito sa iba pang usapin. Alam nyo, na hindi na lang po ako ngayon kay BBM naaawa. Naaawa rin po ako sa mga fans club ni BBM. Ipinagpipilitan po nila, no? Na wala talagang inimbitahan. Alam niyo po ba yung salitang Google? Pwede niyo pong i-search yan, no? Di ba? Pwede po kayong mag-research sa Google na itanong po ninyo sino po yung mga inimbitahan ni BP Sara? Ay, BP Sara. Bura. Naghalo. Ulit. Itatanong nyo lang kay Google, sino po yung mga inimbitahan na world leader o mga presidente, ang mga leaders ng iba't ibang bansa. Sino po yung inimbitahan ni Donald Trump? Lalabas po na nag-imbita po si Donald Trump. No? Taliwas po sa gustong palabasin ng mga to. Kasi ang pinagbabatayan nila yung sinabi ni Ambassador Romualdez eh. Alam niyo yung sinasabi ko, Romualdez yan eh. May tiwala pa rin kayo sa mga Romualdez. Basahin lang po natin na saglit yung sinasabi ni Romualdez para po maunawaan natin. As a matter of policy, no head of state is invited since the 1800s. No head of state has been invited to the US presidential inauguration. Only an ambassador are invited. Yan po, sinabi ni Jose Manuel Romualdez. Kamag-anak po yan ni BBM. No? Kasi pahiyang-pahiya po sila na sa lahat ng pagsisipsip ni BBM, nagpakatuta na ng gusto sa US, hindi pa rin invited. Oh, yan po ang katwiran. Wala naman daw iniimbitahan yung mga presidente sa inauguration since 1800s. Pag sinabi ba na Romualdez, maniniwala na lang tayo? Tagal na natin binabatikos yung Romualdez eh. Tapos pag sinabi niya na hindi imbitado, walang imbitado, maniniwala tayo? Big deal ba sa inyo kung hindi inimbita? Hindi po. Hindi big deal sa amin. Ang big deal sa amin, yung harap-harapan ninyong pinagsisinungalingan yung mga Pilipino. Ang tanong ko sa iyo, Pat Sabilio, total nariyan ka na naman sa TikTok. Ang pinagtataka ko sa iyo, bakit hindi big deal sa iyo na pinagsisinungalingan yung mga Pilipino? Simple lang po yan eh. Kung hindi invited, manahimik. Hindi yung nag-iingay pa kayo, hindi rin wala namang inimbitahan eh. Hindi po yan yung problema namin. Kung big deal ba yung imbitasyon? Of course. Big deal po yan kay BBM. Nagpapakatuta nga siya eh. Alam nyo, wag na tayo magbulahan, no? Kung hindi big deal sa inyo yung magsinungaling sa mga Pilipino, sa amin big deal yan. Kung okay lang sa inyo na mayat-maya tayong pinagsisinungalingan ng pamilyang ito, kahit maliliit na bagay, sa amin hindi po. Dahil kung nakakaya nyo magsinungaling sa mga Pilipino, harap-harapan, kayang-kaya nyo magsinungaling sa maliliit na bagay, hindi nga maliit na bagay yan, imbitasyon yan eh. Thank you very much kay Lemon kung ano man yung pinadala mo. Yan. Team Bracelet. Yan. Thank you very much kay Lemon. Ano po ba ang totoo?
Mag-search po kayo. Makikita niyo po rin Xi Jinping and other world leaders invited by Donald Trump in his inauguration. Inimbitahan po. Nag-iimbita po si President Trump. Kung yung ibang presidente po hindi nag-iimbita, nag-iimbita po. Malinaw na walang imbitasyon. Sasabihin nyo, maliit na bagay ito. Opo, sa amin maliit na bagay yan. Pero yung pagsisinungaling ninyo ng harap-harapan, ginagawa niyong bobo ang mga Pilipino, dun kami nagre-react. Ngayon sa'yo, Patsabilyo, kaya ka hindi sumisikat bilang vlogger kasi okay lang sa'yo pinagsisinungalingan ka. Kami hindi. Di ba? Big deal ba sa amin na hindi maimbita? Hindi naman kami presidente. Pero kay BBM, big deal sa kanya yan. Kaya nga yung mga tuta nyo dito nakakalat. Eto po. So yan yung sinasabi nila, di ba? Sinagot natin kanina yan. Sabi ko, mag-research lang kayo. Binasa natin. Imbitado si Sing. Iba po yung inimbitahan. Iba po yung nang imbita. Iba rin po kung dadalo ba si Xi Jinping o hindi. Naintindihan nyo? Magkaiba po yun. Ngayon, ito po ang katwiran nila. May bago na naman silang katwiran tungkol po dyan. Sabi po, kino-quote nila si Martin Andanar. Kino-quote nila si Martin Andanar. Sino po ba si Martin Andanar? Siya po yung head ng PCO. PCO dati, no? Hindi ko alam kung PCOO. Nakalimutan ko na. Basta yung katumbas ng PCO ngayon, siya yung head dati nung panahon ni Duterte. Okay. Sabi po ni Martin Andanar, kinote po ng mga tukmol, it is not customary for heads of state to attend the US inauguration because it is a domestic event. The head of mission or the ambassador is the representative of our country. So ang sinabi ni Andanar, hindi dadalo si Duterte. Pero ito po ang kinatwiran na itong pinost nitong JC Punong Barangay. Former President Duterte was also not invited by Trump to his inauguration in 2017. Hindi raw po inimbitahan si President Duterte. Kinukot niya po si Andanar. Wala naman po sinabi si Andanar na hindi inimbitahan. Ang sinabi po ni Andanar, hindi dadalo si Tatay Digong. No? Iba po yung hindi ka inimbitahan, iba yung hindi ka dadalo. Magkaiba ba yun? Inimbitahan niyo ako. Sorry, hindi ako makakadalo. Inimbitahan niyo ako, pero hindi ako nakadalo. Si Tatay Digong, inimbitahan ni Trump noong 2017. Pero hindi siya nakadalo. Hindi po, wala po sinabi si Andanar na hindi siya inimbitahan. Ang sinabi po ni Andanar, hindi makakadalo si Tatay Digong. Magkaiba po yung hindi inimbitahan at hindi makakadalo. Tinatama po natin yan. No? O ngayon, Badong, ayon sa yung research. Ang research ko lang naman, Google lang naman po, ang dali-dali po. Hindi po natin, wala pong maling sinabi si Andanar. Tinatanong siya, dadalo ba si President Duterte? Hindi. Hindi naman tinanong, inimbitahan ba? Kaya nga tinanong si Andanar Kasi siya yung PCO Kaya po siya tinanong kasi imbitado siya. Ano po patunay na imbitado siya? Eto po. Ako na nag-research para sa inyo. NBC News. Siguro naman wala nang magdududa sa NBC. NBC News, dated April 30, 2017. Tandaan po nyo, nauna po naging presidente ng si Tatay Digong, 'di ba? Buwan. Kasi June na elect June nanumpa si Tatay Digong. Si Trump November pa siya mananalo, 'di ba? Sikat si Duterte sa kanyang war on drugs. Sikat si Duterte dahil minura niya si President Obama. Hindi na natin matatanggihan. Kaya inimbitahan siya ni Trump. Ito, Trump invites Philippine President Duterte to Washington White House. Ayan. Very cool. Ayan. Siya pa yung inimbitahan, ha? Okay. Number 2, summits. Mayroon pong imbitasyon sa kanya. Kay Marcos po, wala pong imbitasyon kay Marcos. Hindi po siya naimbitahan kahit kailan ni Donald Trump. Nagkakaunawaan tayo mga kapatid. So pareho pong nanlilin lang niya mga yan.
panlilin lang po. Hindi po malaking usapin to. Ang malaking usapin po, wag nyo pong, wag, wag nyo pong, anong tawag doon? Wag nyo pong paiikutin yung mga Pilipino. Doon po kami asar. Okay? So kung hindi po invited si BBM ngayon, wala tayong magagawa. Manahimik lang kayo dapat, no? Nangangantsaw pa kayo. Hindi lang dumalo pero invited. Okay? Punta na po tayo rito sa mga iba pang balita. Badong, boxing ka na lang. O di ka mag-boxing, bakit mo ako pinipilit? Wala nga nanonood dun. Dito ako sa may nanonood. Punta na po tayo rito sa mga iba pang balita. Yan. Ito po si Erich Sylvester Tulfo. Okay. Si Erich Sylvester Tulfo, hanggang ngayon po, dehin bokiki pa rin. No, tungkol po dyan sa hindi pa rin po na kumikibo si Erich Sylvester Tulfo tungkol po sa paratang sa kanya. Ilang araw na po, kailan pa ba yan? 1 linggo na yata yan. Alam niyo po, may pattern yan eh. Yan po yung ginawa ni BBM, di ba? Kinakantsawan natin dyan si BBM eh. Ang paglutas ni BBM sa mga problema, dehin bokiki, may formula dyan si BBM eh. Lilipas din yan, di ba? Pag manahimik ka, lilipas din yan, huwag ka lang kumibo. Kasi pag kumibo ka, hahaba pa eh. Ang problema, nadala na nga kami kay BBM eh. 'Di ba? Ayaw na namin na hindi pinapansin yung mga problema. Alam mo, Erwin Tulfo o Erich Sylvester Tulfo, no? Hindi na uubra yan. No? Nadala na nga kami sa pananahimik lang ni BBM, lilipas din yan, dehin bukiki lang. Nga ikaw tumatakbo ka. At saka yung timing ng pagtakbo mo, kalilipas lang po natin na nasaksihan ng buong Pilipinas kung paanong pinaiyak, dinurog ang kaluluwa. Literal po to ha. Dinurog po ang pagkatao nito ni Alice Go sa bintang na siya ay nagpapanggap na Pilipino na meke ng papeles. Kung iisipin, mula na rin po sa testimonya nito nila ni Gatchalian mismo, dito na talaga nag-aral yan, no? Yung kumbaga, kung may nameke po ng kanyang mga birth certificate na kunwari dito siya pinanganak, hindi po si Alice Go, kundi yung mga tumatayong magulang niya. Pero ganun pa man, dahil po dun sa bintang na siya ay Chinese citizen at hindi tunay na Pilipino, no? Talagang durog-durog po ang pagkatao nito ni Alice Go. Totoo yan. Kaya hindi po pwede na baliwalain nyo. Talagang pagkakampi nyo, hindi po ibig sabihin, dahil Tulfo yan. No? Pwedeng hindi siya magsalita. Total, mananalo naman siya. Ganon. Alam nyo, ang kina-challenge po dito, yung tayo mismong mga Pilipino. Kasi tatawanan talaga tayo eh. Pagtatawanan talaga tayo ng mga Tulfo pag nanalo si Erwin. Bakit? Pucha tol, kahit siguro mag-uusap-usap pa yung mga yan. Kung 2, 3 na sila magiging Tulfo sa Senado. Di ba? Nakinikinita ko na kung mag-uusap sila in private, no? Ano pag-uusapan nila? Okay, tamo naman tol, ha? Ganyan lang. No? Manahimik lang kayo. Pag may issue sa inyo, manahimik lang kayo. Makakalimutan din ng mga Pilipino yan. Popular tayo. Wala, tapos kakampi tayo ng mga Marcos, kakampi tayo ni ikaw pa, Erwin, julalay ka ni Martin Romualdez. Alam niyo po, nakakaawa talaga tayong mga Pilipino, pinaiikot, no? Sinasabihan ng kung ano-ano, no? Dahil lang dito sa mga tao na to. Kayang-kaya nila tayo. Kayang-kaya po ng mga politiko tayong paikutin. Biruin niyo yan, napakalaki pong issue niyan. Una po, siya ba ay US citizen pa hanggang ngayon o hindi na? Yung nanloko ka ng isang malaking bansa katulad ng US. Ha? Kung yan man ay totoo kasi ayaw magpaliwanag eh. Tumatakbo pa lang yan ha.
Imaginein po ninyo kung maging senador yan. Ano pa ang power natin laban dyan? Yan lang bang kaya nyo? Sabihin, mag-boxing analyst na lang ako. Wala kayong magagawa. Henyo ko. Magaling na sa boxing, magaling pa sa politika. Duterte daw, bobo. Kita mo mga kabobohan nito. Si Duterte daw, bobo. Okay, balikan lang po natin, no? Hindi po uubra yan, no? Yung nagawa niyong pananahimik. Kasi, sawa na kami. Ginawa na sa amin ni Marcos yan, bongbong. At hindi kami papayag na kandidato pa lang pagkasenador, ganyan na ang turing sa amin. Tumahimik lang, tapos lilipas din yan, utot nyo. Okay. Punta po tayo rito sa isa pang ano. Alam nyo, ito yan, hindi po totoo yan yung sinasabi nila na okay na tayo yan. Punta na tayo rito sa iba pa. Dito po, may panlilin lang na naman dito sa mga education. Ako lang po rito sa post ni Pokis. Yan, si Romeo Pokis. Dati pong general to, no? Former general. Hanggang ngayon ba po? Hanggang ngayon ba sinisisi niyo pa rin si Duterte sa Pogo? Matagal. Okay, eto. Makinig lang po tayo. Para lang masabi na hindi lumabag sa batas, isinama ang budget ng Philippine Military Academy, Philippine National Police Academy, at iba pa sa budget ng education. Kaya mas mataas na ang budget ng education kaysa DPWH. Sabi ng ating mambabatas na namumuno sa gobyerno, ang sabi daw ng batas ay education sector at hindi DepEd ang dapat merong pinakamataas na budget. Okay, sige. Pero sa tinagal-tagal ng panahon sa ating budgeting system, ang tinatawag na education sector natin ay DepEd, CHED, SUC at TESDA lamang. Palusot na nga, sablay pa. Okay. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi nyo sa